Magandang araw, hapon, gabi. Muli sa ating mga kapatid ay may panibago na naman tayong episode ng ating programa na nagpapatuloy sa awat tulong ng Diyos na ang dating landas. Muli, ano bang purpose ng ang dating landas? Ito ba'y para mantapak ng kapwa? Ito ba'y para manira? Hindi. Dahil kahit kailan hindi nanira, hindi nang apak ng kapwa ang programa at palatuntunan na ito na sumasahimpapawid sa Facebook. Dahil ang purpose natin, kung anong purpose ng mga apostol at kung paano nila gamitin ang Biblia. Ating basahin sa ikalawang Timoteo 3:16. Ang mga banal na kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan rin naman natin sa pagtuturo, pagsansala at pagsaway. At yan ang ginagawa ng dating landas. Dahil ang ating pakikilaban, ikalawang Korinto 14 hanggang 5, hindi laban sa laman. Pag sinabing hindi laban sa laman, abay hindi suntukan yon. Hindi para manira yon. Hindi para mamersonal yon. Dahil hindi naman ganun ang purpose ng dating landas. At ngayon, ating masasaksihan at ating mapapanood ang inkwentro namin ng mga nagpapakilalang sa Diyos na baptis na nililiko ang konteksto ng bautismo at hindi na daw ikaliligtas ang tubig ng bautismo ayon sa Biblia. Ating panoodin. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Back sauce simbahan. Dahil yun yung teksto sa 3.5 ng 1 ng pagpapanganak sa tubig at espiritu. At yung tubig na yun, sa 3.21 ng unang Pedro, yun yung simbolismo ng bautismo na ikaliligtas. Katunayan, 16:16 ng Marcos, ang sumampalataya at mabautismoan ay maliligtas. Bakit? Dahil yung bautismong makakapagbago sa'yo, makakapagpalili sa'yo sa 22:16 ng gawa. Yan ang tutulan mo. At yun ang definisyon ng born again sa 3.5 ng 1 na pagkapanganak sa tubig at espiritu. So, hindi magtataas ka lang ng kamay, babasa ka lang ng John 3:16, eh born again ka na. Yan ang konteksto at aral ko. Paano, hindi, yun sa sinabi mo, mababasa ka bang matutunan? Meron. Ayun ang mga mismo sa 3.5 ng 1. Unless naman to be born again. So, papaanong paraan? Ang binabasa niyo, yung 3.3 ng 1. Sige lang, sasagot ako. Ika lang yung salita ng Diyos. Sa 3.5 ng 1, maliban ng tao, ipanganak sa tubig at espiritu. Yung pagkapanganak sa tubig at espiritu, yun ang ikaw hugas ng kasalanan mo. Tanong, pag nag-born again ka ba, mahuhugasan mo ang kasalanan mo? Yes, ako. Hindi, tanong ko sa'yo, pag nag-born again ka ba, mahuhugasan mo ang kasalanan mo? Nag-born again ka? Oo, tama yun. Tama, malilinis mo ang kasalanan mo. Born again ka ba? Kapag born again mo, yes, ako. Malilinis. Oo, yes, ako lang. Malilinis yan. Ayun, salamat. Malilinis. Ngayon, sa 22:16 ng gawa, yung bautismo ba ikalilinis o hindi? Ayun kay Pablo, ikalilinis ba? Basahin mo kapatid Jig, ang 22:16 ng gawa. Baka hindi natin pastor naman, ba't hindi ka nagbabasa ng Biblia? Hindi. Babasahin natin. Ang tinatanong ko doon, kung ano yung 22:16 ng gawa. ano yung tubig doon na tinatanong doon. Yung tubig doon, yung tubig ng bautismo. Ngayon, kung may sa Old Testament, sa 3:20 at 21 ng unang Pedro, kung paanong naligtas ang 8 kaluluwa, ganun tayo. Ngayon, kung may naligtas pa. mababasa ako na mabubunahay kung kwento na. Ano? Kung may mababasa ako sa Biblia na hindi lang tubig ang baptism. Tama naman yun. Merong bautismo sa apoy, merong bautismo sa espiritu, merong bautismo sa tubig. Sagit lang. At yung bautismo sa apoy at espiritu, matatanggap mo yun sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. Bakit? Dahil ang konteksto ng 3.5 ng 1, sagit lang, pinaghihiwalay mo kasi yung bautismo sa espiritu at bautismo sa tubig. Pinaghihiwalay mo, magkasama yun eh. Nandiyan na mismo sa konteksto ng 3.5 ng 1, maliban ng tao ipanganak sa tubig at espiritu magkasama. Sa paanong paraan? Sa 22:16 ng gawa, sa pamamagitan ng bautismo. Kaya tinatanong ko, spiritual, physical ba o spiritual na ano yan? Parehas. Physical o Parehas. Ngayon, Parehas. ngayon, ako naman May mababasa ka dyan, tama yan. Pero
Pero hindi kayo ang tinutukoy dyan at mali ang interpretasyon nyo Oh, dyan. kayo, babasahin. Dahil kayo, pinaghihiwalay ninyo. Hindi, babasahin ko muna. Babasahin mo. I-explain ko sa'yo, ituturo ko sa'yo. Ngayon, yung sinasabi mo kasi, ano, kasi sabi mo, Hindi ko sinabi ni Kristo, pambira ka na. Pinapalatangin mo, Hindi, si Kristo nagsabi niyan. hindi, sabi mo physical at saka spiritual. Ang sabi dito, that which is born of the flesh is flesh. And what is the born of the spirit is spirit. Paano kung sasabihin? Tama, sa 3:6 ng 1, ang pinanganak ng laman, ang pinanganak ng espiritu nga, sa Kaya- papaanong sakit lang. Sa papaanong paraan ka ipapanganak sa espiritu, kaalinsabay ng pagkapanganak sa tubig at espiritu, huwag mong paghiwalayin. O basahin natin ng 3:2 o 3:5 ng 1, pambihira ka naman, oh. Mag-seminar ka muna ng 3 araw. Mag-seminar ka sa akin ng 3 araw para maintindihan mo. O, 3:5 ng 1. Umaabante ka sa 6, basahin mo muna yung 5. 3:6 o 3:5. Yan. 3:5. Ayan, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Maliban ang tayo'y ipanganak sa tubig at ng espiritu. Magkaparehas yan, same grammar yan. Therefore, para kang maging ipanganak ka sa espiritu, kailangan mo rin ipanganak sa tubig. At yun ang bautismo na kung paano 8 kaluluwang naligtas sa 3:20 at 21 ng unang Pedro, ganun rin tayo ililigtas. Bakit? Di sa ng Marcos. Walang hihira naman, no? Okay lang. Di sa ng Marcos, pinaghihiwalay mo. Huwag kong paghiwalayin. Oh, anong nakalagay sa 16 ng Marcos? Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Pinaghihiwalay mo eh. Ang binabasa mo lang yung 6. Oh, hello bro. Kailangan ko na nga siya. Kailangan ko lang. Kaya huwag mong paghiwalayin yung 3:5 at 3:6 ng 1. Pinaghihiwalay mo eh. Lalabas niyan, ginagawa mo assemble yung doktrina Kaya ni nga, Cristo sabi eh. mo magkasama. Magkasama nga. Kaya ikaw na nagsabi, tubig at saka espiritu Hindi naman magkasama. ako nagsabi, si Kristo Oh, nagsabi. kaya nga, Basahin mo ulit, 3:5 ng 1. Pambihira Ito, naman. ito, ha? Wala na. Basahin mo ulit, 3:5 ng 1. Pambihira. Ako pinararatangan mo nagsabi, si Kristo nagsabi. Pinapasok ko lang. Kaya sabi mo, Tres, dos, dos, ng 1. O, sumagot si Jesus. Maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig At, at espiritu. ayun naman eh, magkasama eh. Hindi naman sinabi, ang maliban ng tao panganak sa tubig, hiwalay sa espiritu. Magkasama eh. Yan ang tutulan mo na sinabi ni Kristo. Ngayon, bakit- Ganyang kapalpak ang doktrina ng mga baptist. Sa demonyo talaga't kagaguhan. ngayon, ako naman ang magkasama. O basahin mo, tuturuan kita kung anong babasahin mo. Ngayon, babasahin ko yung sinasabi mo. Sir, wala sir. Oh. Walang patutungan natin sir. Alam na natin yung ano niya. Kasi ano to eh, masyadong ayoko lang ano eh. Suko na ba ang baptist? Suko na ba sa Katolik? Puro sala, alam namin. Pero di kami mapagod. Sa mga tuwid. Alam naman yung stand niya, alam namin yun. Ay maganda. Gusto mo magbasahan tayo ng Greek? Huwag niyong Maganda, magbasahan tayo ng Greek. Kasi ang mga ganito eh. Hindi ba susumbungan ako? Dahil never naging bastos yung itinuro ng mga apostol sa 1:13 ng Tito na sumaway na may kapagsikan. Lalabas niyan, ikaw ang bastos. Dahil pinaghihiwalay mo yung bautismo sa tubig at bautismo sa espiritu. Talagang antikristo ka. Tutulan mo yan. O mag-aral ka muna bago ka humarap sa Katoliko. Mga kabataan Katoliko, Puro, oras inaakay na. ninyo pag nakaharap kayo ng At yan, ating napanood ang makakapal na pagmumuka ng mga pastor ng mga baptist na nangangaral sa mga kapatid at mga inosenteng kabataang Katoliko. Ngayon, tinanong ko siya at tinanong niya ako, pinaghihiwalay niya eh. Pinaghihiwalay niya yung bautismo sa tubig at bautismo sa espiritu. Tama yun, yung binasa kanina. Naghamon pa siya na showdown. Paano kapag nabasa ko? Na merong bautismo sa espiritu? Wala naman ako tutol dun, ano? Pero ang tutol ako, yung pinaghiwalay mo yung bautismo sa tubig at bautismo sa espiritu. Bakit? Dahil pag nabautismuhan ka sa tubig, automatically nabautismuhan ka sa espiritu. Ating basahin ng 3:5 ng 1 na binabasa niya. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng tao'y ipinanganak sa tubig at espiritu. Ano ba ibig sabihin ng tubig at espiritu? Magkasama. At yun matatanggap natin sa tubig ng bautismo. At yung tubig ng bautismo, yun ang ikahuhugas at ikapagpapabago ng buhay natin. Na siyang tinanggap nating mga Katoliko, na hindi tinanggap ng mga born again, hindi tinanggap ng mga baptist na kulto at sa demonyo. Basahin natin ang 22:16 ng Gawa. At narito, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikay magbautismo rin
at hugasan mo ang iyong kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Sa papaanong paraan? 28:19 ng Mateo. Dahil nga dito'y magsiyaon kayo't gumawa ng alagad sa bawat bansa. At sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya yung konteksto sa 22:16 ng gawa na magbautismo na ikaw hugas na siyang pagkapanganak sa tubig at spirito na pinaghihiwalay ng mga pastor koloki ng baptist na ito, magkasama yon. At yun ay bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Tanong, ikaliligtas ba yon? Dahil sinasabi nila, hiwalay yun at hindi ikaliligtas. Tinan mong katangahan yan. Ba't ko sinasabi ito? Pinaprank ko lang kasi. Dahil yun ang utos na ginawa rin mismo ni Kristo na mrangka siya. 23:15 ng Mateo. Saban ninyo, si Kristo nagsasabi kaya kung magagalit kayo, kung ganito kung magsalita, magalit kayo kay Kristo, wag sa akin dahil ginagaya ko lang si Kristo. Dahil ang utos sa Filipos 2:5-8, magkaroon ng pag-iisip gaya ng kay Kristo. Na kung paanong naging prangka si Kristo, paanong pumuna si Kristo, ganun rin pupuna si Bro Jared. Dahil yun ang konteksto ng pag-ibig na itinuturo sa Biblia, gaya ng nasa 23:15 ng Mateo at 12:9 ng Roma. Na ang pag-ibig ay walang maging pagpapaimbabaw. Nakapuotan ang masama. Sa papaanong paraan? Kung praprangkahin mo, kung paano naging prangka mismo si Kristo. At yan ang hindi naintindihan ng mga born against Christ at mga baptist na tinitwist ang talata ng Biblia. Sukat mong sabihin, hindi na ikaliligtas yung tubig ng bautismo, mga kababayan, kapatid na mago. Binastos ang Biblia. Binastos ang Biblia. At binastos rin mismo si Kristo. At mismo dun sa pagsasalita nila na hindi ikaliligtas ang tubig ng bautismo, para nilang sinabi na nonsense ang inuutos ni Kristo. Bakit utos ni Kristo sa 28:19 ng Mateo At iklinarify ni Apostol Pedro sa 3:20-21 ng unang Pedro na basahin natin, na ng unang panahon ng mga Swail ay nagpahinuhod sa harapan ng Diyos, sa loob nito'y kakaunti. Sa makatwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Doon pala sa panahon ni Noe, 8 kaluluwa pala naligtas sa pamamagitan ng tubig. Sa panahong Kristiyano, ano yung tunay na kahawig nun? Tuloy. Na ayon sa tunay na kahawig, ngayon nagligtas. Tuloy natin, Ngayon nagligtas sa makatwid bagay ng bautismo. Kaya, kung paanong naligtas yung 8 kaluluwa sa araw ni Noe sa pamamagitan ng tubig, yung tunay na kahawig doon ang bautismo. Tapos ang kapal ng mukha mong pastor ka, sasabihin mo hindi nakasama sa kaligtasan. Hindi mo katanghan yan. Di ba? Kaya sabi ko sa kanya, mag-seminar ka muna sa akin ng 3 araw. Hindi pagyayabang yun. Sinasabi ko lang ang totoo. Dahil isang kahangalan, isang katangahan, na sabihin mo na yung inutos ni Kristo gaya ng bautismo, na konteksto ng 15:2 ng unang Korinto na sa pamamagitan nito ligtas kayo, ay hindi kasama sa kaligtasan. Yan ang kahibangan at kaimpokritohan at pagkabulag at dilusyon ng mga pastor ng born again, mga pastor ng baptist na hindi sumusunod kay Kristo. Kaya nga ang tawag ko dyan, born against Christ. Kung pwede nga lang ibato itong mga protestante dito sa bundok, babato ko yung mga yan dito pero hindi ganun yung pakikilaban natin. Dahil yung pakikilaban na itinuro ng mga apostol, itinuro mismo ni Kristo, yung nasa 2 Korinto 14-5, hindi laban sa laman yon. Kaya ating nabasa, mga kapatid, na ikaliligtas ang tubig ng bautismo. Na na kung paanong 8 kaluluwa nangaligtas sa pamagitan ng tubig sa panahon ni Noe, yung tunay na kahawig nun sa panahong Kristiyano, yung bautismo. 16:16 ng Marcos. Ang sumampalataya at mabautismohan, kapatid na mago? Maliligtas. Sa pamagitan ng sa pamamagitan ng pagsampalataya. At yung konteksto ng pagsampalataya, 16:33 ng gawa, yung bautismo at bautismo sa kanilang buong sambahayan. Kaya isang malaking katangahan, isang malaking kadelusyonan na sabihin ng mga pastor ng baptist na ito, pastor ng mga born again na ito, gaya ng nakadebate natin, na hindi nakasama ang bautismo sa kaligtasan, tanga kang pastor ka. Hindi ba? Mura ba yun? Hindi mura yun. Dahil nasa 3:3 ng Galacia, sa sambayan ng Pilipino, tanga talaga yung mga nagsimula sa espiritu yung ngayon tagtapos sa laman. At isa sa halimbawa doon, yung tinanggap mo na yung sakramento ng binyag, sakramento ng bautismo, umanib ka sa ibang sekta, sinabi mo hindi nakasama sa kaligtasan, ba't ka tumanggap? Bakit inutos ni Kristo? Hindi naman pala kasama sa kaligtasan. Hindi ba kapatid na mawag katangahan ito? Yes, bro. At isa pang sinabi niya,
Hiwalay daw ang bautismo sa Espiritu at bautismo sa tubig. Teka muna, kung hiwalay, ba't pinagsama ni Kristo sa 3:5 lang 1? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang ang tayo'y ipanganak sa tubig at Espiritu. Hindi naman sinabi, ipanganak sa tubig pagkatapos nun na Espiritu. Therefore, once na ipanganak ka sa tubig, ipapanganak ka na rin sa Espiritu. At yung bautismo na yon, yung itinuro ni Kristo na ikaliligtas ng kaluluwa, na kung paanong 8 kaluluwa naligtas sa lumang tipan, ang tunay na kahawig nun, nung tubig na yon, ay bautismo. Kaya ang sabi ni Marcos, sa 16:16 ng Marcos, ang sumampalataya at mabautismoan ay maliligtas. Kaya alam mo, kung kaharap kitang protestante ka, iahagis kita dito eh. Di ba? Kapatid naman ko, mga kababayan. O, sinong tutol? Ihagis ko talaga dito mga protestante. Ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo. Sabihin nyo, hindi nakasama sa kaligtasan yung inutos ni Kristo. Heretiko ka. Yan ang totoo. Bakit? Parang sinabi mo na rin, nonsense yung inuutos ng Diyos na pinapasabi sa ating Panginoon Kristo na siyang ipinangaral mismo ni Kristo. Bakit? Dahil lahat ng sinasabi ni Kristo, 12:49 ng 1, ako'y hindi nagsasalita ng mula sa aking sarili, kundi ang amang nagsugo sa akin. Siyang nag-uutos kung anong aking sasabihin at kung anong aking sasalitain. At isa sa halimbawa noon, 28:19 ng Mateo, magbautismo kayo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, na siyang pagkapanganak sa tubig at pagkapanganak sa Espiritu. Pisikal at espiritual. Yung pisikal, yun mismong pagbibinyag sa'yo, pagbubuhos sa'yo ng tubig. Yung espiritual, yung mahuhugasan ng kasalanan mo. Lang nga naman pagbautismo mo, mga ilang araw bago malinisan yung kasalanan mo, lalabas nun, tama yung sinabi ng pastor. At kung tama yung sinabi ng pastor, na ating nakausap dyan sa Laguna, na hiwalay ang tubig at hiwalay ang espiritu, ibig sabihin pala, wala rin visa yung bautismo, parang walang signal. Bakit? Kasi babautismoan ka ngayon. Ito halimbawa, mga kapatid, babautismoan ka ngayon, physical. Yung spiritual, hiwalay. So, anong sense ng pagbabautismo sa'yo ngayon hindi naman pala mahuhugasan yung kasalanan mo sa pamamagitan ng Espiritu na siyang sinasabi ni Pablo sa 22:16 ng Gawa? Kaya, yun ang katangahan, kahibangan ng mga pastor ng born again at mga pastor ng Baptist na nagbasa lang ng Biblia, nag-self-interpretation na, humiwalay sa simbahan at sasabihin ng bautismo hindi ikaliligtas. Sa demonyo kang pastor ka, sinasabi ko sa iyo. Oh, ikaw mismo pastor. Alam kong nanonood ka. Sa demonyo ka. Magalit ka. Oh, hinahamon kitang diskusyon. Kaya mo bang humarap ng diskusyon? Oh, ikaw mismo, oh. Ikaw nanonood. Lalaban ka bang diskusyon? I-PM mo lang ako. Dito mismo sa account na ito, sa mismong plataforma na ito, na sumasahimpapawid, i-chat mo lang ako. At kahit saang lugar, online man yan, face to face man yan, ako mismo pupunta sa'yo at makikipagdiskusyon sa'yo. Bakit? Dahil ang ating pakikilaban ay hindi laban sa laman. Kaya yung mga pastor ng Baptist na nagsasabi na hiwalay ang pagkapanganak sa tubig at pagkapanganak sa Espiritu, sa demonyo yan, ayon sa Biblia. Hindi sa Diyos yan. Makademonyo, makaimpyerno, at makasalaulang pananampalataya yan. Gaya ng pananampalataya ng mga born again at pananampalataya ng mga Baptist. Kaya, muli mga kapatid, wala na tayong maraming oras. Tingnan natin ang bundok. Ang ganda dito sa Baguio, malamig. Katunayan, nangangatog na ako.